Magandang araw. Nais ko lamang pong ibahagi ang kwentong ito sa inyo. Ako si Harold, 26 na taong gulang, moreno, may taas na 5'8", hindi kagapuhan, pero bawi naman sa pangangatawan. Maganda kasi ang katawan ko at may abs pa. Dala na rin marahil ng pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay sa aking pinagtatrabahuhan. Isang utility boy kasi ako sa isang hardware dito sa probinsya ng Rizal. Minsan kapag kinakailangan ay nahatak ako sa pagbubuhat ng sako-sakong semento at mga hollow blocks. May 2 taon na rin ako ditong nag-work bilang boy, janitor at kung ano-ano pa. Kaya naman nakakapagod talaga. Pero ayos lang. Mas okay naman dito kesa sa dati kong trabaho na bukod sa kuripot na ang boss ko ay may edad pang babae na sobrang sungit. Wala akong nobya noong mga panahong yan dahil mas nakafocus ako sa trabaho upang makaipon ng pera. Ang pamilya ko ay nasa probinsya at nagbibigay na lamang ako ng padala tuwing kinsenas. Sinuwerte ako sa trabaho kong ito. Dahil bukod sa maayos ang pamamalakad ng kumpanya, ay may boss pang maganda na, ay sobrang sexy pa. Kaya naman sulit ang bawat araw na lumilipas tuwing nakikita ko siya. At nangangarap din na sana isang araw ay makatabi ko naman siya sa kama. Mabait ang boss namin. Natawagin na lang natin sa pangalang Roxanne. Mas matanda lang sa akin ng 1 taon si ma'am. Cute siyang tignan sa kabila ng seryoso niyang muka. Hula ko'y nasa 5'2" lang ang height niya. May itsura talaga si Ma'am Roxanne. Mahaba ang buhok at maputi ang kutis na malapor sila na talaga. Noon pa man ay may paghanga na talaga ako sa kanya, kahit pa hindi ko siya madalas nakakausap. 27 ang edad niya, at batay sa usap-usapan sa aming trabaho, ay wala pa itong anak, at nasa abroad naman ang mister niya. Hindi ko pa nakikita ang mister ni Ma'am Roxanne, dahil sa loob ng 2 taon ko dito, ay hindi nagawi man lamang ang lalaki. Kaya marahil ay matagal na itong nasa abroad. Napaisip tuloy ako. Hindi man lamang ba nangungulila si Ma'am Roxanne sa mister nito? Lalo na sa mga gabing malamig. Naku, kung ako ang mister ni Ma'am, hindi ko iiwan ang ganun kagandang babae. Year 2019, noong matanggap ako bilang trabahante nila Ma'am Roxanne. Ang nanay niya ang tumanggap sa akin sa trabaho. Ngunit hindi nagtagal ay umauwi ito. Kaya naman si Ma'am Roxanne na ang naging boss namin sa hardware. Katulad nga ng nanay niya ay mabait din ito. Hirap nga lang talagang lapitan dahil parang mataray ang itsura niya. Isa pa trabahador lang ako dito. Kaya sobra-sobra din yung pagkailang ko sa kanya. Sa tuwing lumalabas ng opisina si Ma'am Roxanne para mag-supervise sa hardware, pansin ko sa mga mata ng mga trabahador dito ang galak at lihim na paghanga sa kanya. Hindi ko naman talaga sila masisisi dahil maging ako nga ay lihim din namang sumusulyap sa kagandahan niya. Sadyang mapang-akit talaga kasi si Ma'am Roxanne. Palagi rin siyang naka-smart casual. Minsan palda na above the knee ang suot niya. Kaya aninag talaga namin ang malaporsilanan niyang legs lalo na kapag nakaupo. Pero kahit ganun, ay mataas ang respeto namin sa kanya. Hindi niya kami pinababayaang mga workers niya. Kompleto kami sa benepisyo at hindi labis at hindi kulang ang aming sahod. Hindi tulad ng mga unang napasukan kong hardware na kuripot kung magpasahod. In any case, malakas talaga ang dating ni Ma'am at magiging maganda talaga ang araw ng trabaho
kapag napapagmasdan namin siya. Madalas nga, tuwing lunch break, pinag-uusapan naming mga trabahador kung gaano kaswerte ang mister niya sa tuwing katabi siya nito sa kama. Isang araw, medyo nahuli kami ng delivery. Masama na ang loob ng customer, kaya inutusan ako ni Ma'am Roxanne na tumulong na sa pagkarga ng construction supplies para mapabilis. Binantayan niya kami ng mga oras na yun. Mabilis ang kilos ng lahat dahil ramdam namin yung inis niya. Higit sa lahat, ganado din naman kami sa ganda ng bantay namin. Bagay sa kanya yung suot niyang itim na dress. Gabi na kaming natapos noon. Mga alas 7 na. Kaya agad nang umuwi yung truck driver at iba pang mga trabahador. Ako naman, naglinis pa ng kalat sa hardware, sa storage at sa parking lot. Napansin kong bukas pa rin ang ilaw sa opisina. Iniisip ko na baka andun pa yung mga clerk. Kaya nagtungo ako sa loob ng dahan-dahan pero hindi na ako kumatok. Nagulat ako nang mabungaran ko na si Ma'am Roxanne pala yung nasa opisina. Nakaupo siya at may ginagawa. "Oh, bakit Kuya Harold?" Tanong sa akin ni Ma'am. Hindi ko alam ang sasabihin sa iya. Mukhang marami siyang ginagawa. May sinusulat siya sa makapal na libro na record book siguro nakatabi ng laptop niya. "Pasensya na po Ma'am. Hindi ko po kasi nakala na kayo yung nandito eh." Paliwanag ko. Nginitian ako ni Ma'am sabay-sabing. "Okay lang Kuya Harold. May kailangan po kayo?" Maglilinis lang po sana." "Okay." Sagot sa akin ni Ma'am Roxanne. Sabay balik niya sa ginagawa niya. Habang naglilinis, ay napapasulyap ako kay Ma'am Roxanne. Mukhang pagod na talaga siya, pero ang fresh pa rin niyang tignan. Maliit lang yung opisina, pero sadyang binagalan ko ang kilos para masulit ang oras na kaming dalawa lang ni Ma'am sa office. Kung ano-ano na rin ang naiisip ko ng mga oras na yun. Kahit alam kong imposible namang mangyari yung mga bagay na gumugulo sa aking katinuan. Natauhan lamang ako pagkatapos ng ilang minuto nang bigla siyang magsalita. "Malapit na akong matapos sa trabaho ko Kuya, ikaw?" "Malapit na rin po," agad kong sagot. Tsaka ako lang dinalian ang paglilinis nang magsimula ng maglikpit si Ma'am Roxanne. Halos sabay kaming natapos at nag-stretch siya ng katawan habang naghihikab. Halos matulala ako sa itsurang yun ni Ma'am Roxanne. Nakakaakit, mapanganib at nakakalaso ng isip. Agad ko namang iniiwas ang tingin ko nang napansin niyang nakatingin ako sa kanya. Pero hindi naman siya nag-react. Medyo napahiya ako kaya naisipan kong magpaalam na para umuwi. Pero biglang may tinanong si Ma'am Roxanne sa akin. "Marunong ka bang mag-massage, Harold?" "Po?" Tanong ko sa kanya. Kahit narinig ko naman ng maayos yung sinabi niya. "Dito Kuya oh," sabi ni Ma'am Roxanne habang tinatapik-tapik yung mga balikat niya. "Medyo ngalay kasi." Patuloy pa niya. Hindi ko alam kung ano ang ire-react ko. Panandalian akong natulala at medyo nawala sa sarili. Pero tanga na lang siguro ang tatanggi sa sinabi niyang iyon. Hindi ako magaling manghilot. Pero dali-dali akong pumwesto sa likod ng upuan at agad kong sinimulan sa balikat niya. "Harold naman, dahan-dahan lang." Sorry po Ma'am." Wika ko. Napasobra yata ako dahil sa kaba ko. Nakaka-tense naman kasi yung sitwasyon ko. Napakaswerte ko kung iisipin, pero naroon yung takot ko dahil amo ko siya. Habang tumatagal, ay unti-unti kong nare-realize kung gaano siya ka-slim. Ang bango rin ni Ma'am, na siyang mas nakakadagdag sa aking excitement. Medyo ilang ako ng mga oras na yon. Nahihiya ako at para ba akong lalagnitin sa kaba. Hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko. Ganyan nga,
Salag naman Harold. Tila awit ang mga malulumanay at malambing na salita ni Roxanne. Sinubukan kong idikit ang sarili ko sa likuran niya at hindi ko alam kung saan ba ako kumuha ng lakas ng loob. Pero siguro dahil nakita kong napapapikit na siya ng mga oras na yon. Marami po ba kayong tinapos, ma'am? Tanong ko sa kanya habang pinapadaan ang masahe ko sa balikat at leeg niya. Yung inventory lang, tsaka tinuos ko na rin yung overtime pay nyo. Sagot niya sa akin. Naku naman ma'am, pwede nyo naman pong ipagpabukas na lang yung mga ganyan. Naisipan kong magpaka-sweet ng kaunti. Wala naman kasing mawawala. Tingnan nyo kayo ngayon. Sabi ko pa sabay iling. Oo nga mabuti ka nakita kita Harold. Sabi niya. Siguro kailangan niyo po ng stress reliever. Sabi ko sa kanya. Oo, nakakabawas naman ng stress yung ganito. Sagot niya. Nga po pala ma'am, baka naman po magalit yung mister niyo at baka mag-isip po ng masama. Sabi ko sa kanya. Napatawa siya at sinabing, huwag kang mag-alala Harold. Walang magagalit dahil hindi naman niya makikita. Nasa malayong lugar siya. Sagot niya sa akin sabay tawa ulit ng bahagya. Ganun po ba? Sagot ko. Naninigurado lang po. May ilang minuto din ang lumipas. Nang tanungin ko si Roxanne. Tila tahimik na kasi ang paligid at medyo kinakabahan ako kapag ganun. Okay na po ba ma'am? O Kuya Harold, salamat ha. Sagot niya sabay unat ng braso. Kinuha ko na rin yung walis at nagligpit saglit nang mapansin ko ang paghaplos niya sa binti niya na tila nananakit din. Napatulala ulit ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Naisipan kong alokin siya ng massage kaso baka pag-isipan na niya ako ng masama. Mabilis akong nag-isip at kalaunan ay nag-decide akong lubos-lubusin na ang swerte ko. Naku ma'am, ngalay din po ba yung binti nyo? Tanong ko. Napatingin sa akin si Ma'am Roxanne. Ang ganda-ganda talaga niya. Naisip ko na baka magalit siya at isipin namang sumusobra ako. Ngunit sa ilang segundo naming pagtititigan ay sumagot siya. Oo nga Harold Mahina niyang sagot. Hindi naman pala galit si Ma'am Roxanne. Kinabahan ako at namawis. Naghalo ang emosyon ko na pilit kong pinapakalma. Gusto niyong... Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin dahil mukhang nahulaan na ni Ma'am yun. Kaya nagsalita to agad. Okay lang ba sa'yo Harold? Medyo gabi na rin kasi. Sagot niya. Tila dream come true ang nangyari nung gabi na yun. Agad akong kumuha ng upuan at tumupo malapit kay Ma'am Roxanne. Naupo na rin si Ma'am at unti-unti niyang nilapag ang binti niya sa hita ko. Kaya naman lalong nabaliw ang damdamin ko. Okay ka lang ba Harold? Gusto mo bang lakasan ko yung aircon? Alok niya sa akin. Naku, hindi na ho ma'am. Sagot ko, okay lang po ako. Okay, pinagpapawisan ka kasi baka naiinitan ka na. Sweet niyo naman ma'am. Biro ko sa kanya. Napangiti naman siya at grabe. Ang ganda talaga at ang lakas talaga ng apil niya, lalo na kapag ngumingiti. Yung tipong ngingitian ka pa lang ay parang gusto mo na siyang maging misis agad. Kung kanina ay nakatalikod siya sa akin, ngayon naman ay magkaharap kaming dalawa. Nga po pala ma'am, may oil po ba kayo o lotion? Mas okay po kasi kung gagamit ng ganun. Alok ko sa kanya. Sige wait lang. At kinuha niya ang bag niya at hinanap doon ang lotion. Eto, sabi niya habang inaabot sa akin. Pagkakuha ko noon ay doon na nagsimula ang pangarap ko. Ngunit talagang hindi maiwasan ang pawis ko sa intense ng sitwasyon na kinakaharap ko. Kaya't napansin yun ni Roxanne. Nako Harold, basa na yung damit mo. Kulay gray pa man din. Oo nga po ma'am Mabilis po kasi talaga akong pagpawisan. Sagot ko naman.
alisin mo muna kaya yung polo t-shirt mo. Nagulat ako sa sinabi niyang yun. Pero mukhang okay lang sa kanya. Kaya naman kinalas ko na rin kaagad ang suot kong polo t-shirt. Napansin ko na napatingin siya sa akin ng ilang segundo. Matipuno kasi ang katawan ko. Normal naman siguro yun sa nagmamanual labor. Okay lang po ba yung ganito ko, ma'am? Tanong ko. Gusto ko rin kasing makasigurado. Oo naman, Harold. Sagot niya na medyo nakangiti. Napangiti na lang din ako pero alam kong sa puntong yun, lalong magiging mahirap ang sitwasyon ko. Konting mali lang ay maaaring mainis o matawa si Ma'am Roxanne. Maganda ang katawan mo, Harold ah. Nag-workout ka ba? Tanong niya. Umayos ako ng upo bago sumagot. Hindi po, ma'am. Hindi po kaya ng budget ang gym membership. Sabi ko. So, sa kabubuhat mo lang yan dito? Tanong ulit niya na parang may halong biro. Ganoon na nga po siguro. Nag-usap pa kaming dalawa ng saglit bago dinaga ni Ma'am Roxanne ang kanang binti niya sa hita ko. Kayo po, nag-exercise kayo? Tanong ko naman sa kanya. Oo, once a week. Ang ganda niyo po kasi at ang sexy, ma'am. Sabi ko sa kanya. Nginitaan niya ako at nahuli kong muli siyang sumulyap sa abs ko. Bolero ka rin pala. Maya-maya, hindi ko sinasadyang napataas ang haplos ko sa legs niya. Sobra kasi yung kaba ko, pero imbis na magalit siya, ay ngumiti lang si Ma'am Roxanne sa akin at nakita kong napakagatlabi pa to. Sorry ma'am, itutuloy ko pa po ba? Tanong ko sa kanya na may halong kaba dahil alam kong sa puntong yun ay maaaring lumagpas na kaming dalawa sa aming limitasyon. Limitasyon bilang trabahador niya at boss ko na hindi dapat magkaroon ng kahit na anong ugnayan. Ngumiti siya ulit sa akin ng makahulugan bago sumagot. Siyempre naman. At kung ako sa'yo, Harold, lubusin mo na. Sige ka, makaminsan lang to. Wika niya sabay unti-unting binukas ang mga binti niya. Nawala ako sa sarili ng ilang segundo. Hindi ko akalain na aabot kami sa sitwasyong ganito. Akala ko nangangarap lang ako ng gising. Pero hindi eh. Totoo ang lahat. Sa katulad kong trabahante lang, ay tanga na lang kung tatanggi pa ako. Sa puntong yun, para akong leon na lumapit at niyakap si ma'am. Hanggang sa umabot kami sa punto na tila para na kaming mag-asawa. Kumapit siya ng mahigpit sa braso ko. Nakapikit siya at tila sinusulit din ang pagkakataong iba ang kasama niya sa rurok ng kasalanan. Alam kong dala lang to marahil ng labis na pangungulila niya sa mister niya. Kaya't susulutin ko na rin talaga ang pagkakataong to. Sa maiksing oras na yun ay halos lahat ng sulok ng opisina ay hindi namin pinalampas. Iba ang gigil ni ma'am ng mga sandaling yun. Siguro ay sa akin na lamang niya ibinaling ang labis niyang pangungulila sa mister. Hingal kami pareho nang makontento sa nakaw na sandali bago muling nag-usap. Alam mo, first time ko to si hindi ko asawa. Wika niya sabay tingin sa akin. Pinagmasdan kong maigi ang reaksyon niya. Akala ko nagsisisi siya pero bigla tong umiti na para bang sobrang saya niya sa namagitan sa amin. Kahit ako rin naman ay hindi makapaniwala. Napamura pa ako sa isip ko. Hindi ako makapaniwalang mangyayari ang lahat ng yun sa loob ng isang gabi. Harold, walang makakaalam nito ha? Malambing na sabi niya. Pero seryoso ang mukha niya. Oo naman ma'am, promise po. Ngumiti siya at nginitaan ko rin siya. Inalok ko siya ng goodbye kiss pero hindi na siya pumayag. Pinaliwanag niyang para lang daw yun sa asawa niya at nirespeto ko naman. Maya-maya, inayos na namin ang mga suot namin bago umuwi. Sinabihan ako ni Ma'am Roxanne na mauuna muna raw siya dahil baka may makakita sa amin na magkasama.
Ayaw daw niya ng chismis. Pumayag naman akong magpaiwan ng ilang minuto. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang karanasan kong yun. Pero yun na pala yung una at huli naming dalawa ni Roxanne. Simula noon ay hindi nang muling naulit pa ang namagitan sa amin. Siguro ay natatakot din siya na baka maging dahilan pa ako ng pagkasira ng buhay niya bilang may asawa. Kahit ako naman, ayoko ring makasira ng pamilya. Kaya naman tinanggap ko na lang ang katotohanang sinuwerte lang ako ng isang beses sa aking boss. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at paalam. Pagpasok ko sa gate ng aming bakuran, masaya akong sinalubong ng aming mga katulong na si Aling Mila at Nanay Maring. Dama ko ang labis na kasiyahan ng aming mga kasambahay nang muli nila akong makita. Ako naman ganun din. Makalipas ang halos 5 taon na hindi pagtungtong sa lugar na aking kinalakihan, heto na naman ako at nagbabalik. Halos wala pa ring pinagbabago ang aming bakuran. Magaganda pa rin ang mga rosa sa hardin. Mayayabong pa rin ang mga puno. Maaliwalas at malinis pa rin ang kapaligiran. Napakakomportable talagang manirahan sa isang eksklusibong subdivision dito sa Metro Manila. Ako nga pala si Trixie, 26 years old. May asawa na at isang anak. 5 years ago, nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. At tandang-tanda ko pa ang lahat. Kung paano kami nahumaling sa nakaw na sandali ni Julio, ang pangalawang asawa ng aking nanay. No, hindi ko siya gusto. Galit kong sigaw sa aking ina. But Trixie, sigurado kong ito na yung time for me para maging masaya. Malumani namang sagot niya na nooy tila nagsusumamo sa akin. Hindi ka na ba masaya sa akin, ma, ha? Hindi ka na ba kontento pag ako yung kasama mo? Bakit kailangan mo pang maghanap ng ibang mga kasama? Masaya naman tayong dalawa, di ba? At tuluyan na akong naiyak sa pagtutol sa gustong mangyari ng aking nanay. Of course, masaya ako pagkasama kita. But please, intindihan mo naman ako, iha. Mahal kita pero kailangan ko rin ng ibang pagmamahal. Pagmamahal na hindi mo kayang ibigay, iha. Pagmamahal ng isang lalaki sa isang babaeng katulad ko. Tila naiiyak na ring tugon niya. Basta ayoko. Pasigaw kong sabi, sabay takbo pa itaas sa aking kwarto. Halos magiba ang pinto ng kwarto nang akin yung isarado. Trixie! Pahabol sigaw pa niya sa akin. Natuluyan ng bumagsak ang luha dahil sa nabigong pagkukumbinsi sa akin. Wala nang nagawa ang aking nanay, kundi ang umiyak at yumakap sa kanyang nobyong si Julio. Yup, si Julio ang nobyo ng aking nanay. Ipinapaliwanag kasi nila ang planong pagpapakasal at hinihingi ang aking pagsang-ayon. Pero ayokong magpakasal ang aking ina kay Julio. Oo nga, tama si Mom. Panahon na nga para naman siya ay sumaya. Matagal na kasing patay ang aking ama. Nasawi siya sa isang car accident nung ako'y first year high school. At ngayon naman ako'y nakatapos na ng college at may sarili ng trabaho. Sa loob kasi ng mahabang panahon na pagkawala ng aking tatay, ni minsan ay hindi nagkulang ang aking ina sa pag-aasikaso at paggabay sa akin. Ibinigay niya ang lahat. Lahat ng sakripisyo at panahon ay binuhos niya sa akin. Matagal na panahon din yun, hanggang sa dumating na nga ang panahong to.
Panahong meron na akong makakahati sa pagmamahal at pagkalinga niya. Oo't naninibugo ako dahil meron na siyang ibang pagtutuunan ng pansin. Pero kung yun lang ang dahilan, parang kaya kong tanggapin. Ang hindi ko lang matanggap ay si Julio mismo. Si Julio kasi ay 30 years old pa lamang. Ang mom ko ay 46 years old na. Imagine, pwede na silang pagkamalang mag-ina. Tapos ewan ko ba kung saan nanggaling yang si Julio. Baka gusgusing pakalat-kalat lang sa lansangan na nadampot ng aking ina habang nagmamaneho siya ng magaran niyang sasakyan. O kaya isang pulubi na naligaw lang at nakalusot sa mahigpit na pagbabantay ng mga guard ng aming subdivision. Tapos nang habulin, nakitang bukas ang gate namin ay doon na isipang magtago. Ito namang magaling at mabait kong ina, pinagtanggol si Julio at nagmagandang loob pa na kupkupin ang patay gutom na si Julio. Ewan, hindi ko talaga alam kung saan siya nagmula. Basta iisa lang ang alam ko. Kakam kami ni Julio ang buong kayamanan ng aming pamilya. Sa ayaw ko man at sa gusto, natuloy ang pagpapakasal ng aking ina. Pagamat hindi sa simbahan, ay natuloy din ang civil wedding together with their close friends and relatives. Ako nasan? Andun sa kwarto ko at nagmumukmuk. Ubos na ang luha ko at paus na sa kakaiyak, pero hindi ko pa rin sila napigilan. Oh, nakasibangot ka na naman. Bati ni Herbert sa akin habang ako'y nakatitig sa monitor ng aking PC sa isang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko sa Ayala. Wala, naghihirapan lang ako dito sa ginagawa ko. Paismid kong tugon. Stress lang yan. Tara, merienda tayo. Sagot ko. Paaniyaya ni Herbert habang ubod tamis na nakangiti sa akin. Saglit kong sinulyapan ang aking relo. 2:59 p.m. Sige na nga. Tugon ko sabay tayo sa aking kinauupuan. Yes, let's go. Halos umabot na sa tenga niya ang pagkakangiti ng muka nang makuha ang aking pagsang-ayon. Bakit nga ba hindi? Alam ko namang patay na patay siya sa akin. Habang kumakain, hindi maubusan ng kwento itong si Herbert. Magaling siyang magpatawa at mag-jokes. Naramdaman ko na lang na parang gumaan ang aking pakiramdam sa kakengkoya na ginagawa ni Herbert. Siguro para makuha lang niya ang atensyon ko. Ilang sandali pa at namalayan ko na lang na humahagalpak na rin ako ng tawa. Nag-enjoy ako sa halos 15 minutong nakasama ko si Herbert. Iisa ang kumpanya namin ni Herbert, sa ibang department nga lang siya. Matagal na siyang nanliligaw sa akin, pero sadya yatang wala pa ako sa mood mag-boyfriend. Noong high school at college kasi ako ay puro crush lang ang nagawa ko. Ayoko nang mag-boyfriend, baka kasi iwanan ako ni mommy. Pero ngayon, naiba na ang lahat. Pakiramdam ko, itinatuwa na ako ng nanay ko. Pinagpalitan niya ako kay Julio. Tila nagre-rebelde pa rin ang aking damdamin. Bagamat halos isang buwan ang kasalang dalawa, hindi ko pa rin matanggap ang lahat. Lalo na nang tuluyan ng dito tumira si Julio sa bahay namin. Hindi ako halos lumalabas ng kwarto ko sa tuwing uuwi ako sa bahay. Ayokong makita yung antipati kong si Julio. Kung maaari nga lang, mag-iba na ako ng tirahan. Mataman akong nag-isip habang nakahiga ako sa aking kama. Dapat nga sigurong mag-iba na rin ako ng tutuluyan. Pero paano? Iisa lang ang nakita kong kasagutan. Ang mag-asawa na rin ako. Tama, kailangan ko na rin mag-asawa para tuluyang lisanin ko ang bahay na ito. Noong panahong yun, hindi ko na naisip kung tama o mali ang aking desisyon. Ang mahalaga sa akin ay ang makaganti sa ginawa ng aking nanay at ang tuluyang pagrebelde. Ang iparamdam sa aking ina na labis ako nasaktan sa mga ginawa niya.
Wala ngang nagawa ang mom ko ng halos 2 buwan lamang mula nang kami ay mag-on, ay nagpakasal ako kay Herbert. Bakit si Herbert? Inaamin ko na malapit nga ang loob ko kay Herbert, pero hindi ako sigurado na may pagmamahal na akong nararamdaman sa kanya. Basta ang sigurado ako, may kaya at prominente ang pamilya nila Herbert sa Cebu, at doon ko nais manirahan upang mapalayo na ng tuluyan sa aking ina at sa asawa nito. Besides, matututunan ko rin naman siyang mahalin kasi mabait siya, responsable, at higit sa lahat, masarap kausap. Hindi naman ako nagsisi sa pagpapakasal ko kay Herbert. Sa halos 5 taon naming pagsasama, ay naging mabuti siyang asawa at ama ng aming naging anak. Trixie, I really miss you. Naputol ang nanumbalik kong alaala nang napansin kong nasa malawak na salas na pala ako at sinasalubong na ng aking nanay. I'm fine, ma. I miss you too. Kaswal kong tugon sa kanya sa yakap at halik. Ikaw talaga? Bakit kasi hindi ka pa nagpasundo sa airport? Napagod ka ba sa biyahe? Malambing na tanong niya sa akin. Ma, it's okay. Kaya ko ang sarili ko. Hindi na ako yung Trixie na kilala mo 5 years ago. Malaki na ako and I think I'm matured enough. Medyo nagparamdam ako ng pagkairita sa ginagawang pagbibaby niya sa akin. Well, I'm sorry. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Malumanay na tugon niya at ginihan na ako patungo sa aming salas. Nadatnan ko roon si Attorney Cruz, ang abogado ng pamilya namin, at si Julio. Matamang bumati ang dalawa sa akin na tinugunan ko naman. Bigla akong nairita at nakaramdam ng inis nang makita kong muli si Julio. So, ano bang meron? Ano yung importanteng bagay na sinasabi mo at kinailangan ko pang pumunta dito? Tila pinagmamadali ko na ang aking mom na sumagot dahil ayoko nang magtagal pa ang aming pag-uusapan. Well, iha, kaya nga andito si attorney para magpaliwanag sa ating lahat. Nakangiting tugon niya sa akin. Nagsimula na ngang magpaliwanag si attorney. Ang topic, ang kayamanan at mga ari-arian ng aming pamilya. Since namatay na nga ang dad, kami na nga ni mom ang may karapatan sa mga yon. Hay nako, ang hindi lang nila alam, matagal ko nang naisangguni ang karapatan ko sa ibang abogado. More or less, alam ko na ang para sa akin. Ang hindi ko lang alam ay kung ano naman ang para kay Julio bilang legal na asawa ng nanay ko ngayon. Naiisip ko habang patay mali siya kung nakikinig sa aming abogado. Siguro naman ay malinaw ng lahat. Any questions? Tanong ni attorney matapos ipaliwanag ang sitwasyon at karapatan naming mag-ina sa lahat ng mga bagay at kayamanan na naiwan ni dad. Lastly, let's take up the last documents. Bagamat masyado pang maagang paggawa ng ganitong testamento, ay ginawa na rin natin upang pagbigyan ng hiling ni Mrs. Perez. Her last will and testament, paliwanag pa ni attorney. Nagulat ako pero hindi ko pinahalata. Binasa niyo yun ng malakas at malinaw sa aming lahat. Nakasaad doon na kung sakaling mamatay siya, ay mapupunta sa akin ang lahat ng ari-arian at kayamanan ng pamilya namin. At ang mapupunta lang kay Julio ay kung ano lang ang naipundar nilang mag-asawa mula nang sila ay magpakasal. Halos di ako makapaniwala. Tinignan ko ang 3 kaharap ko. Lahat sila ay nakangiti at tila labis ang pagsang-ayon sa mga naging desisyon at pangyayari. For the first time, nag-guilty ako. Nahiya ako sa aking ina. Sa kabila ng lahat ng pag-iinarte ko at hindi pagsuko sa kanya, ay patuloy pa rin siyang nagmamahal at sumusubaybay sa akin. Nahiya rin ako kay Tito Julio. Tito na ngayon. Dahil hinusgan ko agad ang pagkatao niya. Higit sa lahat, nagagalit ako sa aking sarili dahil sa masamang ugali at asal na aking ipinakita sa aking magulang.
at tito sa loob ng halos 5 taon. Well, the damage is done at hindi na maayos yun. Kaya ang dapat ko lang gawin ay bumawi sa mga nagawa kong mali kung meron man. Sinong uunahin ko? Siyempre si Mommy. Siguro naman ay hindi pa huli ang lahat upang mapunan ang mga pagkukulang ko sa kanya at kay Tito Julio. Siguro naman ay marami pang panahon upang iparamdam ko sa kanya na siya ay akin ang tinatanggap bilang kapamilya. So that's it. Let's celebrate. Basag ni nanay sa katahimikan matapos ang detalyadong pagpapaliwanag ni attorney. Agad kong nilapitan ang aking ina, niyakap at hinalikan. Sorry ma, akala ko kasi. Hindi ko pa natatapos ang aking sasabihin. Nakasagot na agad siya. It's okay, Iha. For all those years na nawala ka, hindi pa rin nagbabago ang pangunawa at pagmamahal ko sa'yo. Kalimutan na natin ang lahat and let's start again, okay? Nakangiting tugon niya sabay halik sa aking noo. Niyakap ko siya ng buong higpit habang pigil ang pagbagsak ng aking luha. So, shall we? Banggit pa niya sa aming lahat habang minumuestra ang daan patungo sa dining room. Parang pinaghandaan talaga niya ang okasyon. Pinakuha na niyang masasarap na pagkain sa aming mga kasambahay. Eksakto namang lunchtime, kaya masagana at masayang tanghalian ang aming pinagsaluhan. Matapos ang pananghalian, nagkaroon ng kaunting kwentuhan. Hindi naman nagtagal, ay nagpaalam na rin si Atty. Cruz na sinabayan ko rin ang pagpapaalam sa mag-asawa na mamamahinga na muna ako sa aking kwarto. Halos wala pa rin o wala pa rin pinagbago ang aking silid. Malinis at maayos pa rin. Halatang halata na sagana sa paglilinis. Ibang klase talaga magmahal ang aking ina. Sa unang pagkakataon, muli ko na namang nahigaan ang aking kama. Kay sarap talagang magpahinga sa sariling silid. Lalo na akong nabunot na ang lahat ng tinik ng hinanakit sa aking puso. Kay gaan ang aking pakiramdam. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Siguro mga 6 o'clock nang ako'y magising. Saglit lang ako nag-shower sa aking bathroom. Nag-ayos, pagkatapos ay lumabas na ako ng aking kwarto. Pagbaba ko sa aming salas, nadatnan ko ang mag-asawa na nag-uusap. Lumapit ako sa aking ina upang batiin to at halikan. Tsaka ako lang napansin, nabihis siya at mukhang may lakad. Aalis ka? Hindi ko natiis na tanong sa kanya. Sorry Iha ha, gusto ko sanang mag-stay para makapagkwentuhan tayo. Pero nagpatawag ng emergency meeting ang presidente ng aming kumpanya, kaya wala akong magawa. Isa kasi siya sa executive officers ng isang malaki at sikat na insurance company. Pero lately, laman ng balita at kontrobersyal ang kanilang kumpanya dahil nauubusan na raw to ng pondo at marami nang nagrereklamo. Pati ang gobyerno ay nakikialam na rin sa mga internal affairs ng kumpanya, kaya siguro hindi mapakali ang mga owners nito. It's okay ma, I understand naman eh, it's a part of your job. Nakangiti kong tugon. Sayang nga eh, pero hindi bali. Andiyan naman si Julio. Siya nang bahala sa'yo. Siguro naman tapos ng problema. Panahon na rin para makilala niyo rin ang lubusan ng isa't isa. O paano? I'll go ahead? Huwag niyo na akong hintayin dahil hindi ko alam kung anong oras matatapos ang meeting. Take your time and enjoy it. Pahabol pa niya nang magpaalam na sa amin. Halos sabay pa kaming kumaway ni Julio sa papalayong sasakyan niya. Saglit kaming nagkatinginan at napangiti. Nanaig ang aming hiya sa isa't isa. Well, hindi pa naman siguro huli ang lahat para makabanding tayo. Si Julio na ang unang nagsalita. I'm sure na hindi pa. Sorry nga pala sa lata. Medyo nahihiya ako pang tugon. Wala yun. Siguro, let's have dinner first. Sayang at hindi nakapaghintay ang mom mo. Nagmamadali kasi.
Patuloy na sabi ni Julio. Mabuti pa nga siguro. Medyo gutom na rin ako eh. Nahihiya ko pa ring tugon. Habang nagdi-dinner, patuloy pa rin ang panakanakang kwentuhan namin. Kumustahan tungkol sa mga buhay-buhay. Buhay ko, buhay niya, buhay nilang mag-asawa at marami pang iba. Sa unang pagkakataon rin, napatunayan ko na hindi naman pala antipato ko tong si Julio. Ang katotohanan ay makwela rin siya at kalog. Ilang beses rin siyang nag-jokes at halos sumagalpak rin ako ng tawa. Matapos ang hapunan, napagkasunduan naming uminom ng wine sa aming minibar. Red wine sa akin, tapos brandy naman sa kanya. Tulad ng dati, jokes na naman ang malipi o malimit na kwento niya, kaya wala kaming ginawa kundi tumawa. Naging seryoso lang kami nang simulan kong tanungin ang pinanggalingan niya. Sa loob kasi ng 5 taong pagsasama nila ng aking ina, ni minsan ay hindi ako nagtanong ng tungkol sa kanya. Madalas kaming magkausap sa phone ni Ma'am. Tapos pumupunta rin siya ng Cebu kung gusto niya kaming makitang mag-anak. Pero never akong nag-attempt na magtanong tungkol sa pagkatao niya. Kasi nga, hate na hate ko pa siya noon. Nag-iisa lang palang anak si Julio. Maagang naulila ng mamagulang matapos ang isang aksidenteng kinasawi ng kanyang magulang. Sa edad na 10 taon, kinupkup siya ng kanyang tiyahin. Nagsumikap makatapos ng pag-aaral ng elementary at high school sa sariling pagsisikap. Nagbote, nagdyaryo, garapat kung ano-ano pang trabaho makatapos lang. Nang matapos ang high school, umalis siya ng probinsya at lumuwas ng Maynila upang doon naman makipagsapalaran. Naging kargador, dishwasher at waiter at marami pang iba. Ang huli niya raw trabaho ay bartender, kung saan sila nagkakilala ni Mom. Nakapagpalagayang loob at eventually nagkainlaban. Bigla-bigla ang paghangang naramdaman ko kay Julio nang malaman ko ang buhay na dinanas niya. Napakalayo kasi sa buhay na kinalakihan ko. Meron siyang determinasyon at tiyaga. Hinarap niya lahat ng problema. Ako, simpleng pagpapakasal lang ng aking ina, hindi ko pa nakaya. Ang buhay nga naman oh. Hindi ko alam kung nadadala ako sa emosyon na pinapakita ni Julio. Habang nagkukwento kasi, wala akong kakurap-kurap na nakatitig lang sa kanya. Noon ko lang kasi napansin na mapungay pala ang misteryosong mga mata niya. Patuloy ang kwento niya. Nag-aral pala siya ng engineering, matapos makasal at kakapasa pa lang niya ng board. Lalo tuloy akong bumilib sa kanya. Imagine, almost 30 years old siya nang mag-aral ng college. Talagang may pangarap sa buhay tong si Julio at hindi talaga gold digger tulad ng unang husga ko sa kanya. Laking pasasalamat ko sa Diyos at sa mamo. Kundi dahil sa kanila, hindi ganito ang buhay ko ngayon. Kaya nga mahal na mahal ko siya. Sabi niya sa akin, kasabay ang pagsilay ng kanyang mangiti. Nakailang shot na ba ako ng red wine? Sa tingin ko kasi, sa malalim na biloy na lumitaw sa pisngi ni Julio, ay naging kamukha niya si Aga Mulak. Noon ko lang napagtagpi-tagpi ang physical features niya. Napakagwapo pala niya. Maamo ang mukha. At sadya namang nakaka-attract ang kanyang mga ngiti. Puti ang buong mga ngipin at manipis ang mapupulang mga labi. Maganda rin ang istruktura ng katawan. Oh, lasing ka na ba? Parang natigilan ka yata. Mabuti pa, tama na to. Tanong niya nang mapansin ang bigla kong pagkatahimik. No, I'm okay. Naalala ko lang ang pamilya ko. Okay lang. Inom ba tayo? Palusot ko at pagsisinungaling ko sa kanya. Napangiti naman siya, sabay taas ng kupita. Cheers! Nagsimula na naman siyang magkwento ng mga masasaya. Kaya pati ako, nilabas ko na rin ang kaunti kong nalalaman sa pagpapatawa. Masayang-masaya kami ng mga oras na yun.
Ang hindi niya alam, mas na-attract ako sa tuwing ngingiti siya ng ubod ng tamis, kasabay ang medyo pailalim at misteryosong tingin. Parang nakikiliti ako. Ang sarap pala niyang kasama. Sa isang iglap, nagka-crush yata ako sa kanya. Dumaan ang mga oras na halos hindi namin namalaya na hating gabi na pala. Pati ang aming mga kasambahay ay nagpaalam na upang matulog. Trixie, okay ka pa ba? Mukhang lasing ka na. Tama na to. Tanong niya sa akin ng mahalatang medyo namumungay na ang aking mga mata at nagbablush na ang aking makikinis na pisngi. Sige, tama na to pero let's dance muna bago tayo mag-sleep. Tila lasing ko na request sa kanya. Ewan ko ba? Hindi ko na alam ang aking mga sinasabi at ginagawa. Siguro dahil na rin sa tama ng alak. Yun lang ba? Sige, pagbibigyan kita. Nakangiti na naman niyang sabi. Binuksan niya ang CD player na nakalagay malapit sa bar. Isang sweet music ang pumailan lang. Tumayo ako upang makipagsayaw kay Julio. Magkahawak ang isa naming mga kamay, nakatuon ang aking braso at kamay sa matipunong dibdib niya. Nakayakap naman siya sa bewang ko. Habang sumasayaw, hindi mapuknat ang tingin namin sa isa't isa. Tila kasi namamagnito ako sa kagapuhan niya. Ewan ko lang siya kung ganun din sa akin. Alam mo, ang ganda mo, Trixie. Bulong niya na tila inilapit pa ng gusto ang katawan niya sa akin. Patay mali siya lang ako. Kunyari hindi ko pinansin. Mula sa balakang, binaba pa niyang yakap niya kasabay ng bahagyang haplos. At hindi ko siya sinaway. Trixie, baka hindi ako makapagpigil. Namumungay ang mga matang bulong niya at unti-unting inilalapit ang labi niya sa lips ko. Siguro para malaman kung ano ang magiging reaksyon ko. Pero wala. Pumikit pa ako na akala mo handang tugunan ang anumang naisin niya. Tangi ko lang na itugon. Hanggang sa namalayan ko na lang ang masuyo at malambing niyang halik sa akin. Para akong estatwa na hindi nakagalaw. Nabigla ko ngunit ilang sandali lang ay tuluyan na akong gumanti at tumugon. Hanggang sa tuluyang pumanik na kami sa kwarto ko upang bigyang laya ang aming mga sarili. Sa ilaw ng aking lampshade, napagmasdan ko ang buong kagapuhan ni Julio. Halata tong palaging nasa gym. At noon ko rin napatunayan na higit na mas nakalalamang siya sa aking mister pagdating sa kama. Lumapit siya sa akin at unti-unti akong inihiga. Bagya siyang umupo na medyo nakatagilid na pinagmasdan ng mukha ko. Napakaganda mo pala, Trixie. Ang swerte ng asawa mo sa'yo. At nang mabanggit niya ang aking asawa ng mga oras na yun, bigla tuloy na walang pagkahilo ko dahil sa alak. Oo nga pala, nakalimutan ko. May asawa at anak na nga pala ako. Bigla akong bumalik sa katinuan. Hindi ko malaman ang gagawin ng mga oras na yun. Kasalanan nga pala ang may mamagitan sa amin. Pero parang hindi ko na kontrolado ang sitwasyon. Kaya pinangako ko na lang sa sarili ko na minsan lang to mangyayari. Ito na ang una at huli na pagtataksilan ko ang aking asawa. Sandali akong nabalisa pero hindi ko pinahalata sa kanya. Nawala lang yun nang tuluyang dumapo ang halik at taplos ni Julio sa aking katawan at isa-isa na ngang naglaglagan ang aking mga suot sa sahig. Kahit ganoon, napaka-gentleman ni Julio. Napakaingat. Kaya naman parang tuluyan na yata akong nahulog sa kanya. At ilang sandali pa, tuluyan kong binukas ang aking mga binti para sa lalaking hindi ko naman asawa. Halos ayaw ko na siyang pakawalan pa ng mga sandaling yun. Para akong nabaliw sa alapaap na dinanas mula kay Julio na hindi ko nakamit sa mismong asawa ko. Napayakap na lang ako ng maigpit sa kanya ng mga oras na yun. Bali wala na sa akin
ang ginagawa kong pagtataksil sa aking asawa. At sa loob ng silid na yon, ay ilang minuto naming sinulit ang isang nakaw na sandali. Nang tuluyang makontento kami ay nagpahinga muna kami. Iba talagang apil mo, Trixie. Mahina at nakangiting sabi ni Julio habang nakahaplos sa aking muka. Saglit pa akong nag-aalangan at sinulya pa ng aking relo. Pero 3:30 AM na, Julio. Baka dumating na si Mommy. Malumanay kong tugon habang iniyakap ang binti ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Mamaya pa darating yun. Bilin ko kasi lagi sa kanya na huwag pabiyahe ng alanganing oras. Paniniyak na sagot niya. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. Sabi ko sabay silay ng aking mapang-akit na ngiti at kagat sa labi. Almost 5 AM na siguro nang kami ay maghiwalay ni Julio. Pagod at parang lantang gulay ako kaya madali akong nakatulog. Tanghali na nang ako'y magising. Tulad ng dati, nag-shower ako at nag-ayos bago lumabas ng silid. Nadatnan ko ang aking ina at si Julio sa salas na nagbabasa ng dyaryo. Mukhang kagigising lang rin nila. O iha, gising ka na pala. Ang himbing ng tulog mo ah. Siguro nanibago ka sa wine na ininom mo kagabi. Bati sa akin ni Mom. Oo nga masyado po akong nasarapan. Kaya't napataglang inuman namin. Tugon ko sa kanya sabay halik sa pisngi niya. Kaswala man akong bumati kay Julio na parang walang nangyari. Siya naman ay ganun din. Mabuti pa ay mag-lunch na tayo para makakwentuhan ko naman ang pinakamamahal kong iha. Nagtatanghalian nga kami habang nagkukwentuhan kami. Matapos kumain, patuloy pa rin ang aming istoryahan. Hanggang dumating ang 4:00 na kinailangan ko nang magpaalam dahil may flight pa ako pauwi sa Cebu. O paano iha? Hanggang sa muli. Basta yung pinangako mo na madalas nyo kaming bibisitahin dito ha? Naku kung alam mo lang, miss na miss ko na ang aking mga apo. Nakangiting sabi niya nang nakahanda na akong umalis. Manuman apo lang? Patudyo kong tugon. Ay pati pala si Herbert, ang aking napakabait na manugang. O siya sige na, lakad na kayo. Pasensya ka na ulit iha ha? Hindi na ako makakasama sa paghatid sa'yo sa airport. Kinailangan ko pa kasing tapusin yung report ko sa board para sa meeting namin bukas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang malamang si Julio lang ang kasama ko papunta sa domestic airport. It's okay. Okay lang ako. Sagot ko sa bayakap at halik sa kanya. Mula sa Makati, binagtas namin ang EDSA patungo sa Pasay. Kakalampas pa lang namin sa Magallanes nang magtanong si Julio. Ano bang oras flight mo? 7 o'clock. Bakit? Anong oras na? 5:30. Bakit ba kasi? Wala lang. Tugon ni Julio habang may ngiting makahulugan. Nagulat ako nang tuloy-tuloy ang kotse namin patungo sa may rotonda. Di ba, hindi siya nagdaan patungo sa domestic airport? Nagtataka kong tanong sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pupunta din tayo dun. May dadaanan lang tayo. Sagot naman niya. Nagulat ako nang bigla niyang niliko ang sasakyan. Teka, huwag mong sabihin na. Tanong ko. Oo, nakita mo naman diba? Nakangiting wika ni Julio. Lumitaw na naman tuloy ang biloy niya. Sige pero dalian lang natin ha. Baka kasi mahuli ako sa flight Sabay kurot ko sa kanyang tagiliran. Wala pa halos 2 minuto mula nang kami nagtungo sa room. Wala kaming sinayang na oras at agad naming sinulit ang bawat minuto. Pero parang biglang naging agresibo at marahas si Julio sa akin. Naunawaan ko naman kasi nga naghahabol kami ng oras. Maya-maya, biglang nagring ang phone ko. Ano ba yan? Reklamo ko pa. Sandali lang, baka si Herbert ang tumatawag Awat ko kay Julio. Hello, honey? Halos hindi ko makontrol ang boses ko sa pagsagot sa asawa ko. Tumahimik naman si Julio, ngunit di pa rin paawat.
Hanggang sa umuga na nga ang kama. Hello honey, musta ka na? Bakit parang hingal ka? Sagot ni Herbert sa phone. Kuhan kasi honey Kadarating ko lang dito sa airport. Pagod kasi ako sa paglalakad. Palusot kong tugon. Ganun ba? Kinukumpirma ko lang kasi kung tuloy ang flight mo. Tuloy honey. Pilit kong ginagawang normal ang boses ko sa kabila ng lahat. Ganun ba? O sige, sunduin na lang kita dito sa airport ha. Ingat honey, I miss you. I love you. Malambing pang paalam ni Herbert. I love you too honey. Bye. Ewan ko kung narinig pa ni Herbert. Nanapalakas ang boses ko sa pagsabi ko ng bye. Dahil kasabay nun ay ang tuluyan naming pagkaabot sa rurok kasamang lalaking pinagsukuan ko ng dangal bilang babae na alam kong kasalanan at mali. Honey, napansin ko na mukha kang masaya. Siguro tuluyan ng pagkakasundo niya ng mom mo. Wika ni Herbert sa akin nang magkita na kami sa airport. Oo nga honey pero sabay ko nikukwentong lahat. Nakangiti kong tugon sa kanya. Hay nako, kung alam lang niya. Oo, nagkasundo na kami ng nag-iisang magulang ko. Pero si Julio, hindi lang basta kami nagkasundo. Alam kong sa muli kong pagdalaw sa kanilang bahay ay mauulit at mauulit pa ang namagitan sa aming dalawa. Pero alam kong mapaglalabanan ko rin ang bagay na yun. Pero siguro, sa tamang panahon. Sa ngayon, ay hindi ko pa alam kung anong isasagot ko. Hanggang dito na lamang po ang aking storya at salamat sa mga nakinig ng aking kwento.